so wonderful in your dress. I love your hair like that. Kapag muling nagliwanag ang buhay ng mag-asawa na nagdidilim, ay makikita muli, mabait naman palang asawa ko, masipag naman pala, matapat naman pala siya. Nakikita po natin dahil sa nagliliwanag ang buhay mag-asawa, ang magagandang katangian na binigay sa atin ng Diyos, ang magagandang gawa na naranasan natin. Nakaka-nervous pala ito. Sasabihin ko, Jim, mangangako ka sa atin. Hindi mo na paawayin. Bata pa talaga ako. Sa lahat po ng lahat ng ito, kapayin ng akong nangangalagaan ko muli ang maganda kong asawa. Yun lang po. Christopher, actually po, siya dati yung nagpa-practice. Sa pagkakataong ito na muli ay binabalikan natin yung mga time na tayo ay pakasal 25 years ago. Ay, hirap pala nagpapasalamat ako at sa totoo lang po siya kasi talaga po ang nag-initiate nito. So, wala na po akong masasabi. Wala siyang katulad. Ang aming Diyos na mapangyarihan sa lahat, pinasasalamatan ka namin sa lahat ng sinupagpapala sa aming dalawa at patuloy na pagpapakita at sa amin. Iyan namin ang kami ibigay ang ibig mo. Pinupuri ka namin dahil sa iyong ginawa para sa amin. Tinataguyod na pamilya. Hindi namin sa iyo, Panginoon, ang iyong gawad, ang iyong pagpapala sa amin. Hindi kami sumusumpa sa inyong harapan na kami patuloy na magiging tapat sa aming pangako sa iyong banal na harapan. Ang iyong banal na Espiritu nawa ang magbigay sa amin Ang sapat na lakas upang kami manatili na matatag sa aming pananampalataya at sa paglilingkod sa iyo. Hinihiling po namin ito sa mismo pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. So in love, so in love. At naway patuloy mo po silang gamitin bilang pagpapala sa amin. Ito po ang aming hinihiling sa pangalan ni Yesu Kristo na iyong anak na aming Panginoon. Amen. Emma, Ibinibigay ko sa iyo binibigay ko sa iyo ang singsing na ito ang singsing na ito bilang tanda bilang tanda ng aking dalisay ng aking dalisay at habang buhay at habang buhay na pag-ibig sa iyo. na pag-ibig sa iyo. So, Christopher, ibinibigay ko sa iyo binibigay ko sa iyo ang singsing na ito ang singsing na ito bilang tanda bilang tanda ng aking dalisay ng aking dalisay at habang buhay at habang buhay na pag-ibig sa iyo. na pag-ibig sa iyo. Ang pag-asang nahanap ko sa iyong mga mata at ang takot kung sakaling man ika'y mawawala. At ngayon, nandiyan ka na, di mo maliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di maasahin, di ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon,
so beautiful in this light. Your silhouette over me. The way it brings out the blue in your eyes is the Tenerife Sea. Before God and these witnesses, renewal of vows between Christopher and Gemma Abla was initiated at Newville A Resort, Barangay Lagon, Daet, Camarines Norte on July 29, 2023, their 25th year wedding anniversary. Signed, husband, Christopher C. Abla. Signed, wife, to be signed by the wife, Gemma P. Abla. Is all that I'll ever need. I'm so in love, so in love, so in love, so in love. Fill me up, darling. Far and wide, I see them searching day and night, spend their lives looking for just a little bit more. Open the sky, pull down the moon, aim for the dark, looking for the truth. But for me, all I know is it's always been you, love. It's always been you, my love. I'll be yours until the sun dies, till the stars fall from the blue sky. All my days, love for a lifetime. I welcome you all po dito sa 25th wedding anniversary po nila Mama at Papa. Nagpapasalamat po kami sa inyong lahat sa oras na ibinigay ninyo para sa pagdalo po dito sa espesyal na okasyon na ito. Lalo't hindi lamang ang wedding anniversary ang isineselebrate nila ngayon, kundi pati na rin po ang 51st birthday po ni Mama. Maraming salamat po. It's always been you, I love. It's always been you, my love. It's always been you, love. Gemma and Kuya Tope, happy anniversary. So, siguro ngayon, nag-renew kayo ng ano, at sabi ko, dagdagan mo pa ang pasensya mo. Tope. Para ako nagsasaludo, ano po, nagsasaludo kay Ate Gemma. Dahil sabi niya natagalan niya. At nag-renew pa. Talagang doon natin nakikita yung talagang nandun yung pagmamahal po talaga. No? Kahit ganyan si Kuya Tupek, talagang mahal na mahal ni Ate Gemma. Ganyan na talaga, hindi na magbabago. Ano po? So sa inyong dalawa, aking bigyan pa tayo ng mahabang pag-asama at yung 1 milyon, Kuya Ray. Kuya Ray.
Sa 1 milyon yun. Pero sa 50th anniversary, bago magugod yung cheque. Kaya, magugod yung cheque. Kaya pagbutihin yung dalawa para makuha nyo yung 1 million. Ano ba? So sa inyo dalawa, congratulations. And good luck sa panibagong yugto. Another susunod na taon. Parang may napansin ako kanina ate, ano? Hindi na nadala, sabi. Tama ba yun? Hindi na raw nadala. Hindi, pero hindi pa naman kami matagal magkakilala ni Kuya. Okay naman, napakabait po niyan. Lalo na pag ano. Ay, again po, happy anniversary. Contrary po sa sinabi ni Mayor Lo na mag-ingat. Naging witness din po kami kung paano nagbago si Tope. Totally renewed po si Tope. Nadala ng sobrang tiyaga ni Gemma. Pinakita po niya kung gaano ni Gemma kamahal si Tope. In return, pinakita din niya sa amin kung gaano kamahal ni Tope si Gemma. Proof po itong anniversary nila. Pero nakakabilib dahil kahit na ano yung nangyari, yung sinapit, talagang nagkaroon ng changes na siguro yun talaga ang flow ng buhay siguro natin. May nababago. May nagbabago. Kaya lang siyempre bibilib ka kasi yung isa talaga hindi bumitaw. Sabi nga, kapag ang isa daw ay bumitaw, totally wala na. Kaya sabi ko, Mads, magtiwala ka, pero magduda ka pa rin. Thank you po. I mean, hindi ako para sabi ng I love you, ganyan. Alam niyo na, consistent lang ako sa pagbibigay ng regalo. Yun lang. Lahat ng mga pumunta po sa birthday ni Mama tapos sa wedding anniversary nila Papa po. Ano po, more years to come po. Happy birthday, Mama. Congrats sa inyo. Thank you sa invite. Maraming salamat po nga pala sa mga nagsidalo po sa aming okasyon po. Ito lang po masasabi ko, wala na po. Bow. Bawal daw kasing umiyak kasi masamang pangitain pag may umiiyak. Pag kinakasal. So, in behalf po ng aming family, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin ngayon, sa pakikiisa, sa napaka-importanteng okasyon po ng aming buhay. Actually po, idagdag ko lang dun sa mga messages ng mga ninong and mga kumpare namin na talagang naging witness po namin for 25 years namin pagsasama. Lalo na po dyan si paring Dante pa rin talaga po. Yan talaga po ang author na. Opo. Sobrang thank you po sa inyong lahat kasi lahat po kayo ay may ginampan ng papel sa aming pagsasama. So sabi nga, kumbaga parang bihira yung ganito na nag-initiate yung lalaki. Actually kasi yung, di ba yung ganito, pag mag-asawa na kayo, sa part ng babae parang, lalo na sa aming mga nanay, laging ang iniisip natin yung practicality, di ba? Although sa heart natin, gusto natin, syempre sino ba naman ang aayaw sa bagong wedding ring? With stone, yeah. Ayun po, sobrang ipinagpapasalamat ko yung naging initiative po talaga ni Tope. Practically po, syempre, parang sa akin, okay na yon yung
yung mag-celebrate every year ng anniversary. Pero yung nag-plan talaga po siya. Bawal nga umiyak, sayang ang 1.5 na makeup. Yung nag-plan siya para dito, year ago pa, before pa kami dumaan sa medyo health crisis last April. May plano na talaga siya, may mga joke. Ito naman po kasi napaka-joker, kaya may mga salita itong parang narinig ko lang, lagpas lang. So, hindi ko siniseryoso yung mga sabi niya na magpapakasal tayo ulit. Yun. Parang sa isip-isip ko nga, magpapakasal ba? Magpapakasal ba talaga ako ulit? So, eto na nga, may mga, although maraming mga hindrances pa rin na dumating dun sa plan niyang yun na halos 1 week na lang, parang hindi na nga matutuloy pa. Pero with God's grace talaga po, napaka-thankful po namin na talagang siya po yung nag-work sa aming family. Kumbaga hindi mangyayari po lahat ng ito kung wala kaming faith kay Lord na makakaya namin lahat. So, karamihan po dito, lalo na po yung family ko, alam nila yung pinagsimula namin, alam nila yung pinagdaanan namin. Actually, this very moment, parang 21 years ago, naalala ko, birthday ko, nasa operating room kami ng eldest ko. Nag-undergo siya ng ruptured yung kanyang appendicitis. And this is the very same date nangyari yon, 21 years ago, 3 years old pa lang siya. So hindi po naging madali. Alam po ninyo ding lahat. Alam ko, lalo na sa mga close family friends namin, alam po ninyo yung pinagdaanan namin. Pero kung bakit po dumating sa point na ito, talagang grace din talaga po ni Lord. Siguro na mangyari ito, although sabi ko nga, during the plans, maraming mga hindrances, maraming trials, pero sabi nga, kapit lang, huwag bibitaw. And syempre, hindi rin mangyayari lahat ng ito kung wala yung 3 naming anak. So, napaka-blessed and grateful po namin na may 3 kaming anak na mas nagpapatibay ng aming pagsasama. So, sa family ko, sa aking mga kapatid na super supportive sa akin, salamat po sa inyo, salamat sa lahat ng advice, ng tulong. Maraming salamat. Alam ko naman solid tayo lagi. So sa akin ding mga in-laws, maraming salamat din sa inyo na palagi din kayong nakasupport sa aming mag-asawa. And syempre sa aming mga kaibigan, malaki ang part ninyo sa aming buhay. Kumbaga, hindi kami makakarating sa ganitong stage ng aming marriage life kung wala yung mga advices ninyo, kung wala yung mga support ninyo. Maraming salamat po. And syempre yung aming CFC family na naging part din po ng aming journey. Salamat po sa inyo. Lahat kayo, lahat ng nandito sa loob na ito, may kanya-kanya kayong naging part sa aming buhay at hindi namin yun makakalimutan. Ano pa ba? Yun lang po at talagang blessed din po ako na si Tupe, yun ang pangasawa ko. marami
kung papakinggan niyo talaga yung mga negative, although kahit mga joke, mga ano, alam kong kilalang kilala niyo si Tupe kung sino siya. And kung may magtatanong man kung bakit, bakit ko nga ba ni-renew yung vow? Siyempre, bakit nga ba? Siyempre po, yun yung aming sinumpaan nung una. Kumbaga, nangako kami sa isa't isa, pero sabi nga, pinangakuan ka na, gusto mo pa rin. So, siyempre po, marami mang pagsubok sa buhay, pero pag ang naging center po ng buhay natin ay si God, and siyempre, ang pinaka-goal talaga po natin is to keep our family intact despite of ano man dumating na pagsubok. Bigay lang natin siya kay Lord kasi kung sa sarili lang natin, hindi man talaga natin kayang i-resolve lahat ng mga dumarating na problema. And yung mga gusto natin, may mga pagkakataon na hindi yun yung will ni Lord. Kaya kung baga, sa akin, ang ginawa ko lang talaga, kasi hindi ko man talaga siya kayang, alam niyo naman na, kumbaga baguhin. Gustuhin ko man kung ano yung parang, ano yung ideal man ko, di ba? Yung ganun sa mga side ng babae na parang ganito yung ideal man ko, ganito ko siya gustong maging. Pero syempre, respeto sa mga asawa natin kasi may kanya-kanya silang personalidad. So, pinakasalan natin sila, we have to accept kung ano man sila. Kung may gusto man tayong baguhin, siguro with the help of God, hindi yung dahil gusto lang natin sa sarili natin. Respetuhin natin kung ano man yung pagkatao nila. Kasi sa akin kasi parang yun yung pinaka-simple definition ng love. Love is respect. Sabi ko nga, pag yun na yung nawala sa inyong dalawa, mahirap na. So, respetuhan lang, bigayan, unawaan, yun. Ayan. Thank you very much po sa inyong lahat. Maraming salamat and hope to see you on the next 25 years. Kung kami po ay nakakakilala pa. And actually kasi kaya din po namin ito tinuloy kasi nga, syempre diba, sabi nga natin, hindi natin alam ang ating mga buhay. So kung ano yung pwede natin gawin sa ngayon sa ating mga buhay, gawin natin kung kaya naman in a simple way, hindi naman kailangan bongga or what. So, maraming salamat po. And I hope na tayo pa rin ang magkakasama sa huli. Thank you very much. Maraming salamat din po sa pamilya kong galing si Bukod po, pamilya lalo po sa Kakanarya po. Maraming salamat po sa pagpunta niyo po sa amin. At sa pamilya Base 5 po, kay Ma'am Michelle po, naging bahagi namin sa office po. Lalo na po sa aking kaibigan na si Kuya Bolly, si Kuya Burns. Yan po ang laging kakibat. Sige po, thank you po.